hihingi lang po kami ng update po sa ating pong effort ng pamahalaan ng Pilipinas kaugnay sa gulo dyan sa Israel. Kumusta na po? Opo, ang good news naman kasi nagiging mas stable ang sitwasyon sa Israel mismo dahil kontrolado ng Israel uli yung teritoryo, no? Yung mga Hamas na pumatok na wala na doon. Opo. So wala naman nagpaparepatriate. Ang problema yung sa Gaza. Okay. Yung Gaza, it's under blockade. Walang nakakapasok. Nobody in or out. No? So 70 ang Pilipino nagpapahiwatig na gusto nang umuwi. So kailangan ng diplomatic channels kasi wala pang makapasok eh. Okay, safe naman po yung 70 Pilipino ngayon dyan sa Gaza? Opo, kasi there are 137 ang Philippine national sa Gaza, no? Pero iba dyan, mga anak ng Pilipina or apo ng Pilipina na may Philippine citizenship lang dahil anak sila ng Pilipino. Pero mga Arab yung tatay or no, may lahing Arab. So they're safe kasi sinasaktan ng Hamas at ang tina-target naman ng Israeli are Hamas targets, no? Ganun pa man, kung maging war zone yan, natatakot yung iba, nababahala iba at nagpaparinig gusto umuwi. So, kailangan lang natin gumawa ng paraan. Hindi lang Philippines, yung world community gumagawa ng paraan. Paano gumawa ng humanitarian corridor through the UN. Nire-request natin kung maaaring dumaan ng Egypt. Hindi po namin pwedeng i-divulge lahat ng plano, no? Pero ang punto is hindi basta-basta marirepatriate sila. Bakit po? Hindi basta-basta. Dahil nga, naka-blockade. Okay. Wala makapasok o labas. Meron ba tayong diplomatic relations sa Gaza? Sa Palestine? Yes, technically meron. No? Okay. Kasi we recognize the state of Palestine. However, remember, dalawa ang teritoryo ng Palestine. Dalawang land territories. Isa yung Gaza na nasa left side ng Israel, between Egypt and Israel. Sa kanan, nandun yung seat of government sa Ramallah, sa West Bank, no? Between Israel and Jordan. So meron tayong so-called diplomatic relations. Hindi lahat ng bansa kumikilala sa State of Palestine dahil hindi pa sila kompleto yung kanilang soberanya kasi may blockade pa o hawak pa ng Israel yung border sila. Ano po, no? So meron tayo. Pero ang problema sa Gaza, ang may control talaga yung Hamas, which is more of a militant group, no? Which is considered a terrorist group by Europe, no, or by the US. So sila nga yung pumasok sa Israel, no? So hindi basta-basta to na hindi mo sila basta-basta kausapin. Opo. So out of 137 na mga Filipinos diyan sa Gaza, 70 ang nais ng umuwi. Ito ba yung mga puro Pilipino o kasama na po ang kanila po mga asawang mga Palestino? Hindi kasama ang mga asawa, kasama yung mga anak. Ang mga anak. Paano kung pwede bang sumama ang mga asawa nila na mga Palestino din? Sa experience natin tulad sa Sudan, papasama niya, pwede sumama kasi meron naman Pilipina. Ang problema, baka hindi nga pakawalan sa Palestine. Pareho ito nangyari sa Ukraine. Nung umalis yung mga Pilipina may asawang Ukrainian, yung Pilipina nakakalis, yung Ukrainian hindi. So, kailangan nila magdesisyon kung mag-iiwalay sila, magkakaiwanan, no? So, maaaring ayaw ng Pilipinang umalis kung hindi kasama yung asawa. So, ito ba'y dahil sa sinusuri pa, no? Ay na-ascertain pa ng mga puwersa ng Israeli kung sila ay Hamas. Tama ho ba? No po, hindi po yun. Yung pong ayaw sumama. Hindi po pinapasama asawa nilang mga Palestino dahil, ano ba dahilan? Nagsispekulate lang pa ako, no? Hindi pa to, wala pang sumubok lumikas. Wala pang sumubok lumikas. Sarado ang border ngayon ng Israel with Egypt. So, ang inisip lang natin, maaring hindi payagan ng Israel o ng Egypt yung mga Palestinian. Okay. So, again, sir, tatanungin kita. Itong 137 na ito, lalo na itong 70 na sinasabi nga baka pwede nang nagre-request na umuwi. Safe na safe sila kasi ang Hamas nag-invade na po sila sa bahagi po ng dyan sa southern portion ng Israel. No, pinapatay po yung mga mga civilian, mga inosenteng civilian, pino-hostage, pinapatay kaagad po. Yun po ang kinatatakot nila natin mga kababayan. Ang kinakatakutan natin kababayan sa Gaza, hindi yung Hamas.
Sino po? Dahil hindi naman sila sasaktan. Yung Israel, in case pasukan sila ng Israel. Okay, no? So, pero ang pag-avis ng Israel, civilian lang hindi civilian ang target, kundi yung mga Hamas na kusali ng Hamas. So, palagi naman nangyayari ito na nagkakabakbakan yung dalawa, pero hindi tina-target, walang namamatay na Pilipino. So, ang problem lang, paano natin tutulungan makalis, and we're working on it. Kahapon kinumpirma na may 2 Pilipinong namatay at may isa pang inaalam ngayon na nadamay daw at namatay sa pag-atake ng Hamas sa Israel. Ito ba'y kumpirmadong patay na rin? Ito, wag naman po sana. Yung pangatlo, hindi pa po. Yung dalawa, opo. Yung dalawa? Dinaramdam po namin. Opo. Alright, sige. Antayin po natin. Wag naman po sana namatay. Opo. Ay, sana wala po. By the way, may 3 pang missing. Pagdasalan din natin. May 3 pang wala pa unaccounted for. Maaaring takip, maaaring nagtatago pa. Sana ganun lang na walang internet, walang... Kasi dati marami-rami ang missing. Lagpas 20, tapos unti-unting nagsisilitawan. So, pag-asahan natin, 3 sa mabuting kalagayan, no? Salamat po. Yung missing na yan, hindi ba sila hinostage ng mga Hamas? Maaari po, pero hindi naman nag-a-announce yung Hamas eh. Yun na nga. Di ba nalala nyo dati yung sa Iraq? Mag-hostage yung mga terrorist, tapos mapakita nila yung hostage, sasabihin ng kusino. Hindi ginagawa ng Hamas ngayon, kaya hindi natin matitiyak na nasa kanila itong 3 missing. Baka nga namatay na rin, sana hindi. Or nagtatago lang. Itong mga kababayan po natin sa Gaza, nasa mga shelters ba sila? Mga bomb shelters o sa mga bahay lang nila? Tahanan? Sa Israel lang may mga bomb shelters. Sa Gaza wala? Gaza, ang pagkaalam ko, hindi nila system yung bomb shelter. Pero yung hindi naman yung mga bahay yan tinatarget. So, at saka nangako naman yung Israel sa atin na hindi nila tinatarget mga Pilipino. Huwag naman po sana kasi pag binomba po yan, marami talagang madadamay. Huwag naman po sana gano'n. Mga bata, mga mga matatanda. At saka baka mag-spread yung gera. May balita. Yusek, may balita din. Umaatake din sa northern part ng Israel ang Hezbollah. Nagpapakita sila ng suporta sa Israel. Pero usually ang attacks ng mga Hezbollah, nagpa-fire ng puting rockets. Pero hindi naman sila yung lulusog. No? At saka ang sabi ng ating embassy sa Beirut, sa Lebanon, mukhang hindi naman magiging long scale yan. Palagi nangyayari yan galing north. May mga militante na Hezbollah. Hindi yan kontrolado ng Lebanese government, no? Mga Hezbollah na nagpa-fire, nagbababa rin ng mga rocket, no? Wala ba tayong mga Pilipino nakatira po doon? Northern part ng Israel? Konti-konti lang at saka usually hindi sila naapektado. Sa southern Lebanon naman, kung galing itong mga Hezbollah, meron daw mga 80 doon. Pero hindi naman sila tinatargetin. Hopefully wala pong gulong sisiklap po dyan sa northern part ng Israel. Kasi kung may south, may north. Umiepal itong Hezbollah eh. Anyway, nakikipag-usap ba ang pamahalaan ng Palestine sa atin o kaugnay sa pagkakadamay ng mga kababayan natin sa gulo dyan sa Gaza? Hindi sa Israel? Tukol sa dito kasi Hamas, hindi pamahalaan, hindi Palestinian Authority ng Hamas. Government. Ang responsible di Hamas. So, we are contacting other governments like yung Israeli, Egyptian, yung Jordanian about paano natin matulungan yung ating mga kababayan. Ito bang labi ng 2 nating mga kababayan na namatay? Sila ba'y mauuwi dito sa Pilipinas? Paano po ang pagdadala ng kanila po mga labi dito? Pinoproseso pa. We will update you about it kung kailan darating po. So ngayon, alert level 2 ngayon sa Israel. Tama ho ba, Yusek? Opo. Okay, sige po. So ibig sabihin, walang padala ng bago labor. Siyempre, natural. Pati travel advisory din. Sa Israel po, wala tayong repatriation? Wala pa. Handa yung ating pamahalaan kung may gustong umuwi. Pero walang gustong umuwi. Sanay na sila dyan eh. Paano kung evacuate muna natin sila sa mas safe na lugar? Limbawa na sa Central Israel, sa Tel Aviv. Okay. Ginawa na po yan. Yung mga in-evacuate ng Israel mismo nag-evacuate. Yung mga residents sila sa South kasama mga Pilipino, in-evacuate sa
better places, no? Sa north. May mga Pilipino daw gustong umuwi sa Tel Aviv, sabi ng Bakit daw? Sabi ng dahil wala ng trabaho. Pero wala naman pong gulo doon, wala namang patayan, wala namang pamamaril o pambobomba. Nangyayari minsan yan, dahil may gera, nahihirapan ko ng trabaho. So, ayusin daw yan ng MW. Pero hindi sila nasa panganib. Ang nasa panganib yung ating mga kababayan sa Gaza. So, pagkasalan natin ay hindi sasabog ng gera. Okay, baka may sandali lang po, Yusek, sa ating mga kababayan nakikinig po ngayon at nanonood sa atin dyan sa Israel, maging dyan sa Gaza. Kung may mga wifi po sila doon. Ano po ang inyo na lang maaaring ibigay sa kanila abiso, pahayag para sa ating mga kababayan doon? Go ahead po. Opo, lahat kami ginagawa namin, lahat magawa namin para matulungan kayo. Israel, nangangako rin na poprotektahan. Diyan sa Gaza, huwag kayo makisali sa mga protesta laban sa Israel or what. Stay at your homes. Tsaka sa mga kamag-anak nila dito sa Pilipinas, kung meron kayong gustong balita, pwede nyo tawagan yung OWA. Meron silang hotline number 1348. 1348. Kung meron kayong balita tungkol sa kamag-anak nyo, o gusto nyo malaman, o nakapala, ganun po, no? So, we're doing what we can and nandito kami para sa inyo. At isa pa, mga kababayan natin sa Israel at Gaza, saludo kami sa inyo. Nagalang kayo sa Israel dahil may isa tayong kababayan namatay dahil hindi siya tumakas nung yung amo niya pinasukan ng bahay ng terorista, hindi niya pinabayaan at dalawa silang pinatay. Kaya saludo po kami. It is an honor to serve you. We will do what we can to protect you as best we can. Any update po sa inyong mga pagtitipong ginagawa? May mga special committee kayo, mga hearings, tungkol sa ating effort na tulungan ang ating mga kababayan na iipit ngayon dyan sa gulo sa pagitan ng Israel at ng Hamas. Ano po ang resolusyon kung meron po kayo? Ano pong update dyan? Yes, Joe, nagkaroon po tayo ng pagdinig kahapon. Okay. Una, yung clarification, siguro kailangan maintindihan din po ng mga kababayan po natin na hindi naman po yung kabuuan po ng Israel yung may concern, kundi may tinatawag na conflict zone. Ito po yung nandun sa malapit dun sa Gaza. So, dun po talaga nagaganap po yung mga pagkakaroon ng atrocities na nangyari. So, lumalabas na may around 1,000 sa 30,000 na mga kababayan po natin sa Israel, around 1,500 yung nandun sa area po na yun. At inassure na po yun ng ating mga ahensya ng ating pamahalaan na minomonitor po sila ng ating DMW para DFA para kung sakaling kakailanganin ay may re-repatriate sila kaagad ng ating gobyerno. Pero so far, ang sinabi po nila sa atin kahapon ay 23 out of the mga nandyan sa Israel ang nagpahayag ng kanilang desire na ma-repatriate. Okay. Meron pong 70 mga Pilipino ngayon sa Gaza City. Sa border ito ng Israel, southern part of Israel, and mismong Gaza kung saan nagkukuta ang mga Hamas. Pero kontrolado na daw ng Israeli forces. Ngayon, naputol. Tanungin sana natin kung paano ito na i-repatriate kaagad yung mga nagre-request natin mga kababayan dyan sa Gaza. Pero sinabi ng DFA kanina, nakakordon. Nakakordon. Naka-blockade. Ng Israeli forces. So, hindi makakalabas doon ang ating mga kababayan. Kinordon ng Israeli government ang Gaza. Congressman Salo, sir, naputulo kayo? Opo, naputol po. Nandito na po ulit ako. Kausap ko kanina si Yusek De Vega. Meron pong mga Pilipino, 70 yata. No? From 137 individuals, may 70 na mga Pilipinong nais nang umuwi dyan sa Gaza. Kaya lang, kinordon ng Israeli government, ng Israeli forces. Ano po ang tingin natin dito na agad na mailikas ito pong 70 mga Pilipino? Challenge nga po talaga yan, ito. Aljo. Challenge nga po talaga yan. Kasi una muna yung 137 na mga Filipino
these are women, these are married to mga Palestinian. So, nakatira na po talaga sila dyan. They are not OFWs. Pero, dahil nasili pa rin po silang Filipino nationals, talagang nandun pa rin yung suporta po ng ating gobyerno po sa kanila. At nagpakayag po sila, ayon sa kay Vega at sa pagdinig po natin kahapon, ng kanilang desire na makauwi sa Pilipinas. So, wino-workout po ito ngayon. But of course, the same challenge kung ano po yung nararamdaman o nararanasan din ng ibang bansa na may mga nationals po dyan, the same din po yung challenge na kinaharap po natin. Dahil nga po, ever since nakapalaki po yan, and ngayon nakakordon po. So, ang sinabi po sa atin, ongoing po yung kanilang pakipag-usap sa mga opisyal kasi may kakailangan din po ng exit visa at the same time, exit ay yung sa entry. Ang papasukan po nila not sa Israel but I understand sa Egypt. Kasi border po yan with Egypt. Wala ba tayong mga OFW sa Gaza? Yun ang sinabi po sa atin. Wala po tayong OFW sa Gaza. Okay. Wala po. Meron po, these are Filipino women married to Palestinians. Nag-asawa na. Ito pong Crisis Management and Response Task Force, pakipaliwanag nga po ang magiging responsibilidad nito, Congressman? Opo, ito po yung pinapanukala natin na magkaroon ng response task force to respond, to manage and respond to this crisis. Kasi ang aim po natin, magkaroon talaga ng isang task force. At the same time, magkaroon ng, kaya tinanong ko rin po kahapon, sino ba talaga ang lead pagdating dito? Sino yung quote-unquote responsible talaga on top and leading the efforts na ginagawa po natin. Of course, ang based sa kanating panayam kahapon o meeting, ang pinananguna, of course, would be the DFA and nandyan din po yung BMW. So, they're working hand in hand. Pagdating po sa mga OFW, siyempre yung BMW po. Pero yung pakipag-usap, pag-orchestrate ng lahat, it's our ambassador Tel Aviv, dyan sa Israel, ang nanguna. Itong aim po natin dito sa panukala po natin ay magkaroon po talaga ng one government approach. Lahat ng resources ng ating gobyerno ay maibigay din po sa kanila. Meron pong continuous monitoring and talaga magkaroon sila ng comprehensive plan to cater sa mga contingencies. Anytime nakakailangan din may repatriate po sila, dapat ready po talaga yung ating gobyerno. At any rate, yun naman po yung inassure po sa atin, Aljo, kahapon, na mayroon po talagang contingency plan in place and kung kakailangan na magkaroon ng forced repatriation, ready po yung mga ahensya po ng pamahalaan natin. Panahon na ba, Congressman, na gagawa tayo ng panuntunan dyan sa Kongreso kung aayon dito ang Executive Department, panuntunan, panahon na ba na tayo magpadala ng mga OFW sa mga bansang safe, walang giyera? Napakaganda nung tanong mo, Aljo. Actually, ako rin po talaga ay susuko sa ganyan. Ever since din po, ang sinasabi po natin, dapat pipiliin po natin kung saan po natin ipapadala yung mga kaubayan po natin. Siyempre, ipinapatupad po yan doon sa tinatawag po natin alert leveling na ginagawa din po ng ating FA. So may tinatawag hanggang alert level 3, walang deployment. Alert level 2 pa lang